Nagbubungkal ka lang ng kamote at mani dyan sa liblib na probinsya, habang kami ng asawa ko'y nagpapasasa sa 100 milyong penthouse sa Makati. Lahat naman yun patas, di ba inay? Tumaginting sa pasilyo ng korte ang halakhak ni Gabriel, anak ko. Si Katrina, manugang ko, tinakpan ang kanyang bibig na tila nagtatago ng halakhak, ngunit sumilay naman ang panlilibak sa kanyang mga mata. Ang kanilang abogado, si Atty. Regalado, isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog na bordado sa pinong pinya, ay nakangisi ng may kayabangan habang binabasa ang kanyang mga dokumento. Kampante sila sa kanilang tagumpay, hindi man lang tinatago ang kanilang paghamak. Mahigpit kong hinawakan ang aking lumang bag na gawa sa abaka, nadarama ang kahihiyang sumusugat sa aking puso. Ngunit nanatili akong nakataas ang aking ulo, dahil sa loob ng isang oras, kapag inihayag ni Hukom de la Cruz ang kanyang hatol, ang mga ngiting iyon ay mawawala sa kanilang mga mukha. At kahit ang kanilang abogado ay walang magagawa upang pigilan iyon. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ay 63 taong gulang, at ang aking mga kamay ay may bakas ng habang buhay na pagtatrabaho sa lupa. Bawat kalyo, bawat kunot, bawat pilat ay nagsasabi ng kwento ng isang babae na hindi kailanman nagkaroon ng kahit anong inihandog sa kanya. Ginugol ko ang aking buong buhay sa bukid, nagtatanim ng palay, gulay at prutas sa lupa na minana ko sa aking mga magulang. Hindi ako babaeng tagalungsod. Hindi ko maintindihan ang mga magarbo at matataas na gusali o mga mamahaling restoran. Ang aking mundo ay palaging ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga palayan, ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan, ang pagaspas ng hangin sa mga puno ng mangga, mga kamay na marumi sa matapat na paggawa. At hindi ako kailanman nahihiya rito, hanggang sa ang sarili kong anak ay nagsimulang makaramdam ng kahihiyan sa akin. Nabalo ako 25 taon na ang nakalipas. Ang aking asawa, si Mang Jose, ay namatay sa isang aksidente sa motorsiklo noong si Gabriel ay 13 taong gulang pa lamang. Mula noong araw na iyon, ang aking tanging dahilan para mabuhay ay ang bigyan ang aking anak ng lahat ng hindi ko kailanman nagkaroon. Nagtrabaho ako sa paglalaba at paglilinis ng mga bahay sa bayan ng San Pablo, Laguna, bumabangon sa ika-4 ng umaga upang maging nasa oras sa mga kliyente. Ipinagbili ko ang kalahati ng lupa na iniwan sa akin ng aking mga magulang upang bayaran ang kanyang pribadong paaralan sa Maynila. Nilaktawan ko ang mga pagkain upang ibili siya ng mga bagong damit at gamit sa eskwelahan. Naglakad ako ng mga milya sa ilalim ng init ng araw upang makatipid sa pamasahe ng jeep at bigyan siya ng pera para sa kanyang mga textbook. Tinahi ko ang sarili kong mga damit upang lagi siyang magmukhang matikas at malinis. Hindi ako kailanman nagreklamo. Hindi ko siya kailanman pinaramdam ang bigat ng mga sakripisyong iyon. Ang panonood kay Gabriel na lumaki ng malusog, edukado, at may mga pagkakataon ay ang aking pinakadakilang kagalakan. At nagtagumpay ako. Ang aking anak ay nagtapos na may mga karangalan mula sa De La Salle University. Nakakuha siya ng isang mahusay na trabaho bilang isang finance manager sa isang malaking kumpanya sa Makati. Nagsimula siyang kumita ng mas maraming pera kaysa sa nakita ko kailanman sa aking buong buhay. Nakilala niya si Katrina, isang ambisyosong abogado mula sa isang mayamang pamilya ng mga negosyante sa Cebu. Sila ay nagpakasal sa isang magarang kasal sa San Agustin Church sa Intramuros, isa na pinuntahan ko sa aking nag-iisang magandang barutsaya. Nadarama na ganap na wala sa lugar sa gitna ng lahat ng kilalang mga taong iyon na nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Ngunit ako ay proud. Ang aking anak ay nakamit ito. Iyon lang ang mahalaga. O kaya naisip ko dahil sa kaunti-kaunti may nagbago. Ang mga pagbisita ay naging mas madalas. Ang mga tawag na mas maikli, ang mga dahilan na mas detalyado. At kapag sila ay dumating upang bumisita, hindi ito upang makita ako. Ito ay upang pag-usapan ang tungkol sa lupa. Ang lupa, ang maliit na sakahan na iyon sa gitna ng probinsya sa Laguna na iniwan sa akin ng aking mga magulang. 6 na ektarya ng matabang lupa kung saan ko itinatanim ang aking palay, gulay at prutas, ang aking tahanan, ang aking ikinabubuhay, ang aking pamana. Sa akin, ang lupaing iyon ay sagrado.
Bawat puno ng mangga ay itinanim ng mga kamay ng aking ama. Bawat tudling ng palay ay binuksan ng sarili kong mga kamay. Ngunit para kay Gabriel at Katrina, ito ay isang oportunidad lamang sa negosyo. Nagsimula sila sa mga banayad na mungkahi. Nanay, masyado ka nang matanda para magtrabaho ng husto. Dapat ka nang magpahinga. Nanay, ang sakahan na iyon ay napakalungkot, napakalayo sa lahat ng bagay. Bakit hindi ka lumipat? Nanay, dapat kang sumama sa amin sa Makati. Malapit ka sa mga ospital at magagarang shopping malls. Marahan kong tinanggihan ang kanilang mga alok. Ito ang aking lugar. Narito ang aking mga alaala, ang aking kapayapaan, ang aking buhay. Ngunit ang mga mungkahi ay naging pressure, at ang pressure ay naging mga demands. Isang araw, nagpakita sila ng walang abiso. Si Katrina ay may dalang isang lalaki na may briefcase. Siya ay isang appraiser, nanay, sabi ni Gabriel na may ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Gusto lang naming malaman kung ano ang halaga ng iyong ari-arian para sa iyong kapayapaan ng isip. Wala akong sinabi. Hinayaan ko silang gawin ang kanilang mga sukat, kunan ang kanilang mga larawan, review ang mga titulo ng ari-arian. Umalis ang appraiser, nangangako na ipadala ang report. Nanatili si Gabriel at Katrina para sa hapunan, ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga plano, kung kamusta sila. Pinag-usapan lamang nila ang tungkol sa lupa, tungkol sa kung magkano ang magiging halaga nito kung ibebenta nila ito, tungkol sa kung gaano ako kaginhawa sa isang komportabling nursing home, sa labas ng lungsod kung saan hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nakinig ako ng tahimik, nadarama ang isang bagay na nasira sa loob ng aking dibdib. Dumating ang report pagkaraan ng 2 linggo. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 250 milyon. Ang lugar ay nakakakita ng mabilis na pag-unlad at pagdami ng mga subdivision. Binibili ng mga developer ang lahat ng bagay sa paligid nito. Ang aking maliit na sakahan ay naging isang minahan ng ginto at alam ito ni Gabriel at Katrina. Dumami ang mga pagbisita, ngunit hindi na sila dumarating ng mag-isa. Nagdala sila ng mga abogado. Nagdala sila ng mga dokumento. Nagdala sila ng mga rehearsed argument tungkol sa kung bakit dapat kong ilipat ang titulo ng lupa sa kanila ngayon. Mas mabuti ito para sa mga layunin ng buwis, nanay. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang mga problema sa paglaon. Bukod dito, hindi mo na ito kailangan. Bawat oras na tumanggi ako, ang kanilang mga mukha ay tumitigas ng kaunti pa. Ang mga ngiti ay naging mas sapilitan, ang mga paalam na mas malamig. Hanggang sa isang araw, nawala ng pasensya si Gabriel. Makasarili ka, sigaw niya sa akin sa gitna ng aking kusina. Binigay ko sa iyo ang lahat. Isinakripisyo ko ang aking oras, ang aking pera, ang aking buhay para sa iyo, at ito ang paraan ng iyong pagbabayad sa akin. Sa pamamagitan ng paghawak sa isang piraso ng lupa na hindi mo man lang alam kung paano gamitin. Inilagay ni Katrina ang kanyang kamay sa balikat ng aking anak, pinapakalma siya gamit ang malambot na boses na ginamit niya kapag gusto niyang manipulahin. Ang sinusubukan lamang sabihin ni Gabriel, Elena, ay marami kaming magagawa sa ari-arian na iyon. Paunlarin ito, gawin itong produktibo habang nagtatanim ka lamang ng kamote at mani. Sinabi niya ito na parang isang bagay na nakakahiya, na parang ang aking buhay ng matapat na paggawa ay isang bagay na dapat ikahiya. Nang araw na iyon, hiniling ko sa kanila na umalis, at hindi na sila bumalik, hanggang sa dumating ang summons ng korte. Dumating ang legal na demand sa aking mga kamay noong Martes ng umaga. Inabot sa akin ng kartero ang sobre na may isang tingin ng awa na hindi ko kailanman makakalimutan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang dokumento. Sumayaw ang mga salita sa harap ng aking mga mata. Hindi kayang mag-manage ng mga ari-arian sa pag-iisip. Panganib ng pagkalugi sa pananalapi. Petition para sa legal na pag-aalaga. Ipinapahayag ako ng aking sariling anak na hindi kayang mag-isip. Tinatrato niya ako na parang ako ay isang sinel na matandang babae na hindi kayang pangalagaan ang kanyang sarili. Na parang ang aking 63 taon ng buhay, ng pagtatrabaho, ng sakripisyo ay walang halaga.
Umupo ako sa aking lumang rocking chair at umiyak. Umiyak ako ng maraming oras. Umiyak ako para sa batang pinalaki ko, para sa lalaking siya ay naging, para sa ina na ako, at kung sino, sa maliwanag na paraan, ay hindi na sapat. Ngunit nang matuyo ang aking mga luha, mayroon pang tumubo sa loob ko. Hindi ito kalungkutan. Ito ay determinasyon. Pumunta ako sa bayan ng hapon ding iyon. Maliit ang aking mga ipon, ngunit sapat na upang umupa kay Atty. Sofia Bautista, isang batang abogado na kabubukas lamang ng kanyang opisina sa kabayanan ng San Pablo. Malugod niya akong tinanggap ng hindi hinuhusgahan ang aking simpleng barot saya o ang aking mga kamay ng magsasaka. Pinakinggan niya ang aking buong kwento na nagtala ng mga tala ng may pansin. Nang matapos ako, isinara niya ang kanyang notebook at tiningnan ako ng diretso sa mata. Aling Elena, hindi lamang ito isang pagtatalo sa ari-arian. Ito ay pang-aabuso sa matatanda. Ginagamit ng iyong anak at manugang ang legal na sistema upang nakawin ang kung ano ang sa iyo, ngunit lalabanan namin ito at mananalo kami. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Mabilis na nagtrabaho si Atty. Bautista. Humiling siya ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento ng ari-arian. Nare-review niya ang bawat papel, bawat perma, bawat petsa. At pagkatapos ay may nakita siya. Ang kondominium sa Ayala na nagkakahalaga ng 100 milyon kung saan nakatira si Gabriel at Katrina ay may mortgage sa pinakamataas na posibleng antas at ako ay nakalista bilang co-signer. Ang aking pirma ay naroon mismo sa mga dokumento na hindi ko kailanman nakita. Pinirmahan mo ba ito? Tanong ni Atty. Bautista na nagpakita sa akin ng mga papeles. Umiling ako. Hindi ko kailanman inilagay ang aking pirma sa mga dokumento na iyon. Hindi ako kailanman pumayag na maging co-sign para sa anumang bagay. Ngunit naroon ang aking pangalan, ang aking pirma na dalubhasang pineke. Si Katrina, ang abogado, ay ginamit ang kanyang kaalaman upang gumawa ng pandaraya, at ngayon gusto nila ang aking lupa upang isave ang kanilang marangyang tahanan na hindi nila kayang bayaran. Ang paghahayag na iyon ay nagbago ng lahat ng bagay. Kumuha si Atty. Bautista ng isang forensic handwriting expert. Inihambing namin ang aking tunay na pirma sa isa sa mga dokumento ng mortgage. Ang mga pagkakaiba ay halata sa isang sinanay na mata. Ang slant ng mga titik, ang presyon ng stroke, maliliit na mga detalye na nagpatunay na hindi ang aking kamay ang pumirma. Mayroon kaming solid na patunay ng pandaraya. Ngunit binalaan ako ni Atty. Bautista na hindi ito magiging sapat. Kailangan namin ang higit pa. Kailangan naming patunayan ang layunin na mayroong isang detalyadong plano upang alisin ang aking mga ari-arian. At para roon, kailangan namin ang mas konkretong ebidensya. Nang maalala ko ang aking telepono, ang lumang cellphone na ibinigay sa akin ni Gabriel 2 taon na ang nakalilipas, na nagsasabi sa akin na ito ay upang mas makapag-usap kami. Halos hindi ko alam kung paano ito gamitin. Ngunit natutunan ko kung paano mag-record ng mga tawag pagkatapos akong turuan ng isang kapitbahay. Sa loob ng maraming buwan, bawat oras na tinawagan ako ni Gabriel o Katrina upang bigyan ako ng pressure tungkol sa lupa, ni-record ko ang pag-uusap, hindi sa masamang hangarin, simpleng dahil nalilito ako sa kanilang mga salita. Sila ay nakakahilo sa akin na may mga legal na termino na hindi ko naiintindihan at gusto kong mapakinggan ang mga ito muli sa paglaon ng kalmado. Hindi ko kailanman naisip na ang mga recording na iyon ay magiging aking kaligtasan. Ibinigay ko ang telepono kay Atty. Bautista. Ginugol niya ang maraming oras sa pakikinig sa bawat audio file. Ang kanyang ekspresyon ay naging maseryoso sa bawat recording. Sa isa sa kanila, sinabi ni Katrina kay Gabriel na iniisip na hindi ko sila maririnig mula sa kusina. Kapag mayroon na tayong power of attorney, ilalagay natin ang iyong ina sa isang murang nursing home at ibebenta ang lahat. Sa 250 milyon, maaari nating bayaran ang mortgage. Bumili ng isa pang kondominium at magkaroon pa rin ng sapat na natitira upang mamuhunan.
Ang boses ng aking anak ay sumagot ng walang pag-aatubili. Nabuhay na ang aking ina sa kanyang buhay. Ngayon ay turn na nating mag-enjoy. Ang pagdinig sa mga salitang iyon na naitala na mailamig ng ebidensya ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang aking anak, ang batang daladala ko sa aking sinapupunan, na pinasuso ko, na pinalaki ko sa bawat onsa ng aking pagmamahal, ay nagsasalita tungkol sa akin na parang ako ay isang pasanin, na parang ang aking buhay ay wala ng halaga. Ngunit nakangiti si Achoy Bautista. Ginto ito, Aling Elena. Sa ganito at sa pandaraya, hindi lamang natin mananalo ang kaso. Sisiguraduhin nating harapin nila ang mga seryosong legal na kahihinatnan. Ginugol namin ang mga linggo sa paghahanda ng kaso. Patuloy akong nanirahan sa aking sakahan, tinatrabaho ang aking lupa, ngunit ngayon na may ibang layunin. Bawat tudling na binuksan ko, bawat binhi na itinanim ko ay isang gawa ng paglaban. Hindi ko sila hahayaang kunin ang aking tahanan. Hindi ko sila hahayaang yapakan ang aking dignidad. At habang nagparada si Gabriel at Katrina sa paligid ng Makati sa kanilang mamahaling ifi, sigurado sa kanilang tagumpay, ginagawa ko ang aking depensa. Gumawa ako ng isa pang desisyon noong mga linggong iyon. Isang desisyon na sinubukang pigilan ako ni Achoy Bautista, ngunit sa huli ay iginalang. Ipinagbili ko ang 4.5 sa 6 na ektarya ng aking lupa. Ipinagbili ko ang mga ito sa isang patas na presyo sa mga seryosong developer na gustong bumuo ng isang residential project sa Tagaytay. Ang pera, higit sa 150 milyon, ay idineposito ko sa isang bank account sa aking pangalan na si Achoy Bautista bilang isang saksi. Ang pera na iyon ay akin, legal na kinita, at ito ay kumakatawan sa aking kalayaan. Hindi na ako umaasa sa sinuman. Hindi na ako ang kawawang matandang babae na iniisip ng aking anak na kaya niyang manipulahin. Ang natitirang 1.5 ektarya, ang bahagi kasama ang aking bahay at ang aking pangunahing mga pananim, ay nagpasya akong i-donate, ngunit hindi kay Gabriel. Ibinigay ko ang mga ito sa isang lokal na farming co-op, isang grupo ng mga batang magsasaka na gustong pangalagaan ang mga tradisyon ng paglilinang at turuan ang mga bagong henerasyon. Ang donasyon ay magiging epektibo pagkatapos ng paglilitis kapag ang lahat ng bagay ay naayos na. Ito ang aking paraan ng pagtiyak na ang aking pamana ay magpapatuloy, ngunit sa mga kamay ng mga tunay na pinahahalagahan ang lupa. Nang dumating ang araw ng paglilitis, handa na ako. Bumangon ako bago magmadaling araw gaya ng dati. Naligo ako ng matagal, sinisikap na pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barot saya, isang kulay krema na binili ko, lalo na para sa okasyon. Hindi ito elegante o mamahalin, ngunit ito ay marangal. Inayos ko ng buong ingat ang aking buhok. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko ang babae na ako sa buong buhay ko. Masipag, matapat, malakas. Hindi na ako magbabago ngayon. Sinundo ako ni Achoy Bautista ng maaga. Sa panahon ng biyahe papunta sa korte sa Tres Martires, Cavite, i-review namin ang diskarte sa huling pagkakataon. Siya ang gagawa ng karamihan sa pagsasalita. Kailangan ko lamang sumagot ng totoo kapag tinanong, at higit sa lahat, kailangan kong manatiling kalmado kahit na anuman ang sinabi o ginawa ni Gabriel at Katrina. Dumating kami sa korte 1 oras bago ang pagdinig. Ang gusali ay nagpapahiwatig, ang lahat ng kulay abo na konkreto at malalaking bintana. Sa loob, ang air conditioning ay napakalakas na pinapanginig ako nito. Umupo kami sa isang kahoy na bangko upang maghintay. Na-review ni Achoy Bautista ang kanyang mga dokumento sa huling pagkakataon. Pinanood ko lamang ang mga taong dumadaan. Mga nagmamadaling abogado, nerbiyosong pamilya, mga security guard na tila nababagot na sa nakikita ng maraming drama ng tao bawat araw. At pagkatapos ay nakita ko silang dumating. Naglakad si Gabriel at Katrina na parang sila ay mga artista sa pelikula. Siya ay nakasuot ng isang impeccable na itim na suit na dapat na nagkakahalaga ng higit sa kinita ko sa loob ng 6 na buwan. Siya ay nakasuot ng isang terno na beige at matataas na takong na kumakalampag sa marmol na sahig. Sa likod nila ay dumating si Achoy
Regalado, ang kanilang abogado, isang lalaki sa kanyang 50 na may perpektong sinuklay na buhok na pilak at isang briefcase na gawa sa balat na malamang ang nagkakahalaga ng higit sa aking lumang tricycle. Nakita muna ako ni Gabriel. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin sa isang segundo, at nakita ko ang isang bagay na mukhang hindi komportable, ngunit nawala ito kasing bilis ng paglitaw nito. Bumulong si Katrina ng isang bagay sa kanyang tainga at mumiti siya. Ang ngiti na iyon na alam ko ng husto, ang isa na ginamit niya bilang isang bata kapag may nagawa siyang mali at sinusubukang itago ito. Naglakad sila patungo sa kung saan kami nakaupo. Tumitibok ng napakalakas ang aking puso, naisip ko na maririnig ito ng lahat sa pasilyo. Mahinang pinisil ni Atchoy. Bautista ang aking kamay na nagbibigay sa akin ng lakas. Huminto si Gabriel at Katrina sa harap namin. Hindi nila kami binati. Nakatayo lamang sila roon na tinitingnan kami mula ulo hanggang paa na may paghamak na hindi na nila sinubukang itago. Mayroon ka pa ring oras upang iwasan ang sirkus na ito, nanay, sabi ni Gabriel na may malamig na boses. Pirahan ang mga papeles, aminin na kailangan mo ng tulong, at lahat tayo ay mananalo. Magkakaroon ka ng isang tahimik na buhay sa isang magandang lugar, at kami ang bahala sa lahat. Tumango si Katrina, inaayos ang kanyang designer na salamin. Para ito sa pinakamabuti, Elena. Sa iyong edad, hindi ka dapat nag-aalala tungkol sa lupa at mga legal na dokumento. Hayaan mo kaming pangasiwaan ito. Kami ay mga profesional. Ang kanyang tono ay napaka-condescending. Naramdaman ko ang galit na kumulo sa aking tiyan. Kinausap nila ako na parang ako ay isang hangal na bata, na parang ang 63 taon ng buhay ay hindi nagturo sa akin ng anumang bagay. Aalis na sana si Atchoy Bautista upang sumagot, ngunit inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso. Sa pagkakataong ito, gusto kong magsalita. Wala akong pipirmahan, sabi ko na may matatag na boses, na tumitingin ng diretso sa mga mata ng aking anak. Ang sirkus na ito, gaya ng tawag mo rito, ay sinimulan mo. Gusto ko lang mabuhay ng mapayapa sa aking sakahan, na nagtatrabaho sa aking lupa, ngunit hindi ito sapat para sa iyo, upang mamuhay ng iyong buhay ng karangyaan. Gusto mong kunin ang tanging bagay na mayroon ako. Tumawa ng mapait si Gabriel. Ang tanging bagay na mayroon ka? Nanay, mayroon kang 250 milyon na nakabaon sa dumi habang nabubuhay ka tulad ng isang pulubi. Alam mo ba kung ano ang maaari nating gawin sa ganito? Alam mo ba kung gaano karaming mga pagkakataon ang iyong sinasayang? Inilagay ni Katrina ang kanyang kamay sa braso ni Gabriel, pinapakalma siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumilaw na may parehong lason. Ang sinusubukan lamang sabihin ng aking asawa ay makasarili ka, Elena. Binigay sa iyo ni Gabriel ang lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan, ang kanyang oras, ang kanyang mga mapagkukunan para sa iyo. At ngayon na kailangan niya ang iyong tulong, tumanggi ka. Ang mga salita ay tumama sa akin tulad ng mga sampal. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan. Binigyan niya ako ng lahat. Ang katotohanan ay napilipit sa kanilang mga isipan na hindi na nila alam ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ako ay tungkol sa upang sumagot, ngunit si Atty. Regalado ang abogado ay namagitan. Lumapit siya na may sinusukat na mga hakbang, ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig. Ginang Elena, sabi niya na may isang profesional, malamig na boses. Lubos kong inirerekomenda na muling isaalang-alang mo ang iyong posisyon. Mayroon kaming medikal na dokumentasyon na nagmumungkahi ng pagbaba ng kognitibo. Mayroon kaming mga patotoo mula sa mga kapitbahay na nag-aalala para sa iyong kagalingan. Mayroon kaming ebidensya na hindi mo kayang pangasiwaan ng maayos ang iyong mga ari-arian. Ang kasong ito ay panalo bago pa man ito magsimula. Iligtas ang iyong sarili sa pampublikong kahihiyan at tanggapin ang kasunduan. Tumayo si Atchoy Bautista, humaharap sa kanya. Medikal na dokumentasyon. Anong doktor ang sumuri sa aking kliyente nang walang kanyang pahintulot? Anong mga kapitbahay ang nagbigay ng mga patotoo na hindi niya kailanman pinahintulutan?
Ang lahat ng mayroon ka ay usok at salamin, tagapayo, at iyon ay mapapatunayan sa courtroom. Ngumiti si Achoy. Regalado ng may kayabangan. Napakabata mo pa, Achoy. Bautista. Kulang ka pa rin ng karanasan sa mga kaso na tulad nito. Ang batas ay pinapaboran ang mga maaaring magpakita ng kakayahan sa pamamahala ng pananalapi. At paniwalaan mo ako. Ang aking kliyente ay mailahat ng mga mapagkukunan upang patunayan na siya ay mas kwalipikado kaysa sa isang matandang babaeng magsasaka. Ang paraan ng kanyang pagsabi ng matandang babaeng magsasaka ay nagpainit sa akin ng aking mga kamao. Hindi lamang ito isang insulto sa akin. Ito ay isang insulto sa lahat ng mga babaeng tulad ko na nagtatrabaho sa lupa, na binabali ang aming mga likod, na nagtatayo sa aming mga kamay kung ano ang kanilang tinatamasa sa kanilang mga degree sa kolehiyo. Ngunit bago ako sumagot, ibinagsak ni Katrina ang bomba na hinihintay nilang ibagsak. Sumandal siya, na ibinababa ang kanyang boses kaya kami lamang ang makaririnig, ngunit malakas na sapat para marinig ng ibang mga abogado sa malapit. Bukod dito, Aling Elena, mayroon kang dapat malaman. Ang kondominium sa Ayala na kung saan tayo nakatira, ang nagkakahalaga ng 100 milyon, ay maipirma mo bilang co-signer. Kung hindi namin ito kayang bayaran, pupuntahan ka ng bangko. Kaya teknikal. May utang ka na sa amin. Responsable ka na para sa aming utang. Tingnan mo, ang lahat ay konektado. Mas mabuti kung makikipagtulungan ka. Ang kanyang ngiti ay purong kasamaan. Akala niya ay nasukol niya ako. Naisip niya na ang paghahayag na iyon ay magpapanik sa akin at susuko ako. Ngunit ang hindi alam ni Katrina ay alam ko na ang impormasyong iyon at mayroon akong patunay na ang pirma ay peke. Iyon ang sandali na nawalan sila ng anumang bakas ng pagtitimpi. Humakbang si Gabriel, pula ang kanyang mukha sa galit. Nagbubungkal ka lamang ng kamotet mani sa gitna ng kawalan, sabi niya, na itinaas ang kanyang boses kaya marinig ito ng lahat sa pasilyo, habang kaming mag-asawa, natatamasa ang 100 milyong penthouse. Lahat ng patas at parisukat, di ba, inay? Ang kanyang tawa ay malupit. Rehearsed upang ipahiya ako. Alam mo kung ano ang nakakatawa, inay? Ikaw ay maiiwan sa iyong hindi mahalagang patch ng dumi, ang iyong mga halaman ng mahihirap, habang tinatamasa namin ang buhay na nararapat sa amin, ang buhay na aking kinita. Dahil nag-aral talaga ako sa kolehiyo. Gumawa ako ng isang bagay sa aking sarili. Mayroon talaga akong halaga sa mundong ito. Sumali si Katrina sa kanyang tawa, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang perpektong manicured na kamay, ngunit hindi talaga itinatago ang anuman. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ako ng mailabis na paghamak na sinaktan nito ang aking kaluluwa. Ngumingiti rin si Achoy. Regalado, sinusuri ang kanyang mga dokumento na may pagtitiwala sa sarili ng isang taong nanalo na. Ang ibang mga abogado sa pasilyo ay bumaling upang tumingin, ang ilan ay may pag-usisa, ang iba naman ay may awa. Naramdaman ko ang init ng kahihiyan na tumaas sa aking liig, kulayan ang aking mga pisngi. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabantang mahulog, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hindi ko sa kanila ibibigay ang kasiyahang iyon. Hindi muli sa harap nila. Nagalit si Achoy. Bautista. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nakakuyom na mga kamao, ang kanyang panga ay nakasarado. Sasabihin niya sana ang isang bagay, malamang na isang bagay na napakahirap, ngunit pinigilan ko siya. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso at umiling ng marahan. Hayaan mo sila, bulong ko. Makukuha nila ang kanilang sagot sa loob. Naintindihan niya. Huminga siya ng malalim, binabawi ang kanyang profesional na pagtitimpi. Ginugol namin ang susunod na mga minuto sa katahimikan. Isinara ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, sinikap na pakalmahin ang aking mabilis na tibok ng puso. Sa isip ko'y inulit ko ang mga salita na sasabihin ko kapag tinawag akong magtestigo. Naalala ko ang bawat detalye ng ebidensya na mayroon kami. At higit sa lahat, naalala ko kung bakit ako naroon, hindi lamang upang ipagtanggol ang aking lupa, kundi upang ipagtanggol ang aking dignidad. Isang opisyal ng korte ang lumabas mula sa isa sa mga silid.
Kaso ni Gabriel Santiago laban kay Elena Santiago. Courtroom 3. Pakiusap, pumasok. Tumalon ang aking puso. Oras na. Inipon ni Atty. Bautista ang kanyang mga dokumento at tinulungan akong tumayo. Nanghihina ang aking mga binti, ngunit naglakad ako nang nakataas ang aking ulo. Pumasok kami sa courtroom at ang atmosfera ay ganap na nagbago. Ito ay isang parihabang silid na may mga pader na kulay krema at mga fluorescent na ilaw na mahina ang tunog. Sa harap, nakataas sa isang kahoy na plataporma, ay ang silya ni Hukom de la Cruz. Sa mga gilid, mga mesa para sa mga abogado at kanilang mga kliyente. Sa likod, ilang mga bangko para sa publiko, bagaman tatlong hindi kilalang tao lamang ang nanonood, marahil mga estudyante ng batas o mga regular sa korte. Ginabayan ako ni Atty. Bautista sa aming mesa. Sa kaliwa, umupo kami at nagsimula siyang ayusin ang aming mga dokumento ng may katiyakan. Bawat folder sa kanyang lugar, bawat piraso ng ebidensya, ay may bilang at handa ng ipakita. Nakatingin lamang ako sa aking mga kamay sa mesa, sinusubukang pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig, pumasok si Gabriel at Katrina na parang mga artista. Bumulong siya ng isang bagay sa kanyang tainga at pareho silang umiti. Pumasok si Atty. Regalado sa likod nila na may dalang mabigat na briefcase, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at propesyonal. Umupo sila sa kanilang mesa na may koordinado, perpektong rehearsed na mga galaw. Kumuha si Katrina ng isang maliit na salamin mula sa kanyang pitaka at inayos ang kanyang lipstick. Inayos ni Gabriel ang kanyang kurbata. Sila ay kumikilos na parang ito ay isang dula kung saan alam na nila ang pagtatapos. Tumayo ang lahat, sabi ng opisyal. Tumayo kaming lahat. Pumasok si Hukom de la Cruz sa isang side door. Siya ay isang lalaki sa kanyang edad na 50, may kulay abong buhok na nakasuklay pabalik, mga salamin na nakasabit sa isang kadena sa kanyang leg. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Umupo siya sa kanyang silya, nere-review ang ilang mga papeles sa harap niya, at sa wakas ay tiningnan kaming lahat. Maaari nang umupo, sabi niya sa isang malalim, pagod na boses. Malinaw na nakita niya ang libu-libong kaso na tulad nito. Mga pamilyang nasira ng pera, mga anak laban sa mga magulang, kasakiman na nagkukubli bilang pagkabahala. Umupo kami ng tahimik. Sinuri ng hukom ang file sa loob ng ilang minuto na parang walang katapusan. Ang tanging tunog ay ang paglipat ng papel at ang pagdagundong ng mga ilaw. Sige, sa wakas ay sabi ng hukom, tinanggal ang kanyang salamin at tumingin ng diretsyo kay Gabriel. Ginoong Santiago, nagpe-petition kayo para sa legal na pag-aalaga ng inyong ina, Ginang Elena Santiago, na sinasabing may kapansanan sa pag-iisip upang pangasiwaan ang kanyang mga ari-arian. Iyan ay isang seryosong akusasyon. Umaasa ako na mayroon kayong matibay na ebidensya upang suportahan ito. Tumayo agad si Atty. Regalado. Opo, kamahalan. Mayroon kaming malawak na dokumentasyon na nagpapatunay na ang aking kliyente ay mas may kakayahang pangasiwaan ang ari-arian ng pamilya. Si Ginang Santiago, nang may buong paggalang, ay isang 63 taong gulang na babae na may pangunahing edukasyon, walang kaalaman sa pananalapi. Na nabubuhay sa mahirap na kalagayan sa kabila ng pagmamay-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ito ay malinaw na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahang gumawa ng angkop na mga desisyon. Tumaas ang kilay ni Hukom de la Cruz. Ang pamumuhay ba ng may kababaang loob ay kapareho ng kapansanan sa pag-iisip tagapayo? Nag-atubili si Atty. Regalado sa isang segundo, ngunit mabilis na nakabawi. Hindi po, kamahalan, ngunit ang pamumuhay sa hindi kinakailangang kahirapan kapag may sapat na mapagkukunan ay nagmumungkahi ng kakulangan sa paghusga. Bukod dito, ang aking kliyente ay may edukasyon sa kolehiyo, karanasan sa negosyo, at napatunayang kakayahan sa pamamahala ng ari-arian. Siya at ang kanyang asawa, na abogado rin, ay mas may kakayahang panatilihin at palagin ang ari-arian na ito. Dahan-dahang tumango ang hukom. Naiintindihan ko. At ano ang sinasabi ng depensa? Tumayo si Atty. Bautista, ang kanyang boses ay malinaw at matatag.
Kamahalan, ang aking kliyente ay isang ganap na may kakayahan, matino na babae na may buong pag-iisip. Pinamahalaan niya ang kanyang ari-arian sa loob ng maraming dekada nang walang anumang problema. Ang katotohanan na pinipili niyang mamuhay ng simple ay isang personal na desisyon. Hindi ebidensya ng kawalan ng kakayahan. Kinawayan ng hukom ang kanyang kamay. Magpapatuloy tayo sa mga pahayag. Tagapayo Regalado, ilahad ang inyong kaso. Umiti ng bahagya si Atty. Regalado, tinatamasa ang kanyang sandali. Naglakad siya sa harap ng hukom na may sinusukat na mga hakbang na parang isang aktor sa isang entablado. Kamahalan, ang kasong ito ay talagang napakasimple. Ang aking kliyente, si Ginoong Gabriel Santiago, ay isang anak na nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang matandang ina. Sa loob ng maraming taon, pinanood niya na tumatanggi itong pagbutihin ang kanyang kalidad ng buhay sa kabila ng pagkakaroon ng paraan upang gawin ito. Nabubuhay siya ng walang pangunahing ginhawa ng ika-21 siglo. Tumanggi siya sa tulong medikal. Tumanggi siya sa payo sa pananalapi. At higit sa lahat, nagsimula siyang magpakita ng mga gawin na nagmumungkahi ng pagbaba ng kognitibo. Aalis na sana si Atty. Bautista upang mag-object, ngunit pinigilan siya ni Hukom de la Cruz. Anong uri ng mga gawi tagapayo? Kinuha ni Atty. Regalado ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Mayroon kaming patotoo ni Ginang Remedios Panganiban, isang kapitbahay ni Ginang Santiago, na nagsabi na sa maraming pagkakataon ay nakita niya itong nakikipag-usap sa sarili sa mga bukirin. Mayroon din kaming patotoo ni Ginoong Mang Tonyo, may-ari ng tindahan ng bayan, na nagsasabing madalas na nakakalimutan ni Ginang Santiago kung ano ang kanyang pinunta upang bilhin at nalilito sa sukli. Naramdaman ko ang galit na kumulo sa aking dibdib. Si Remedios ay ang kapitbahay na mahilig makiusyoso na palaging naiinggit dahil mas malaki ang aking lupa kaysa sa kanya. At si Mang Tonyo mula sa tindahan ay nagtanim ng galit sa akin dahil isang beses ko siyang kinompronta sa labis na pagsingil sa akin. Siyempre, hinanap sila ni Gabriel at malamang na binayaran para sa kanilang mga maling patotoo. Sinuri ni Hukom de la Cruz ang mga dokumento. May iba pa ba? Tumango ng may sigla si Atty. Regalado. Opo, kamahalan. Nagpakita rin kami ng psychological evaluation na isinagawa ni E. Lorenzo Reyes, isang certified clinical psychologist na, pagkatapos mag-interview ng malalapit na miyembro ng pamilya ni Ginang Santiago, ay nagtatapos na siya ay nagpapakita ng mga palatandaan na naaayon sa banayad na kapansanan sa kognitibo. Tumayo si Atty. Bautista. Objection, kamahalan. Ang evaluation na iyan ay isinagawa ng walang pahintulot o presensya ng aking kliyente. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sumimangot si Hukom de la Cruz. Tagapayo Regalado, totoo ba na ang evaluation na ito ay ginawa ng walang direktang pagsusuri kay Ginang Santiago? Lumunok si Atty. Regalado. Kamahalan, sa mga kaso kung saan tumanggi ang pasyente na suriin, karaniwang kasanayan ang magsagawa ng mga evaluation batay sa patotoo ng malalapit na third party. Hindi mukhang kumbinsido si Hukom de la Cruz, ngunit kinawayan niya ito upang magpatuloy. Si Atty. Regalado, na pakiramdam na nanalo, ay nagpatuloy sa kanyang presentasyon. Bukod dito, kamahalan, ang aking kliyente ay napatunayan na isang huwarang mamamayan, nagtapos na may mga karangalan. Isang matagumpay na negosyante, isang responsableng nagbabayad ng buwis, siya at ang kanyang asawa ay nag-alok na alagaan si Ginang Santiago sa kanilang sariling tahanan. Bigyan siya ng pinakamataas na kalidad ng pangangalagang medikal, at pamahalaan ang kanyang mga ari-arian ng propesyonal. Ito ay isang solusyon na nakikinabang sa lahat. Tatanggapin ni Ginang Santiago ang pangangalaga na kailangan niya, at ang ari-arian ng pamilya ay maayos na mapapanatili. Tumango si Gabriel sa bawat salita ng kanyang abogado, perpektong ginagampanan ang papel ng nag-aalalang anak. Si Katrina ay may seryoso, halos malungkot na ekspresyon na parang tunay niyang inaalala ang aking kagalingan. Umiling si Hukom de la Cruz. Nais ba ng depensa na mag-cross-examine ang nagrereklamo? Tumango si Atty.
Bautista. Opo, kamahalan. Tumayo siya at tumingin ng diretso kay Gabriel. Ginoong Santiago, kailan ang huling beses na binisita mo ang iyong ina bago simulan ang legal na prosesong ito? Kumurap si Gabriel. Malinaw na hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Binibisita ko ang aking ina ng regular. Regular? Maaari ba kayong maging mas tiyak? Tumingin si Gabriel kay Atty. Regalado para sa tulong, ngunit hindi masagot ng abogado para sa kanya. Aba, sa aking trabaho, mahirap makahanap ng oras. Pero sagutin ninyo ang tanong, Ginoong Santiago. Kailan ang huling beses? Namula ang kanyang mukha. Mga 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan. At bago iyon? Hindi ko alam, marahil 6 na buwan. Naglakad si Atty. Bautista sa aming mesa at kinuha ang isang dokumento. Kamahalan, mayroon akong mga talaan ng tawag sa telepono sa pagitan ni Ginoong Santiago at ng kanyang ina para sa nakaraang taon. Sa kabuuan, mayroong 18 tawag, lahat ay sinimulan ni Ginang Santiago. Lahat ay tumatagal ng mas mababa sa 5 minuto. Ito ba ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang ina? Humigpit ang kamao ni Gabriel sa mesa. Mayroon akong abalang buhay. Hindi ibig sabihin na hindi ako nagmamalasakit. O ibig sabihin ay nagmamalasakit ka lamang kapag may pera na kasama. Objection. Sigaw ni Atty. Regalado. Nagmamayabang ang tagapayo. Tumango si Hukom de la Cruz. Sustained. Tagapayo Bautista. Diretso sa punto. Ngumiti siya ng mahina. Naitanim na niya ang binhi ng pagdududa. Ginoong Santiago, nakatira ka sa isang kondominium na nagkakahalaga ng 100 milyon, tama ba? Opo. At paano ninyo pinunduhan ang pagbili na iyan? Nag-atubili si Gabriel. Sa pamamagitan ng mortgage. Isang mortgage na malapit ng ma-default at hindi ninyo kayang bayaran. Tumayo muli si Atty. Regalado. Objection. Ang sitwasyon sa pananalapi ng aking kliyente ay hindi mahalaga sa kasong ito. Bumaling si Atty. Bautista sa hukom. Lubos na mahalaga, kamahalan. Sinusubukan naming tukuyin ang tunay na motibo para sa kasong ito. Nag-isip sandali si Hukom de la Cruz. Papayagan ko ang tanong. Ginoong Santiago, sagutin ninyo. Lumunok ng hirap si Gabriel. Nagsisimula nang bumagsak ang kanyang kumpiyansa. Nagkakaroon kami ng ilang pansamantalang kahirapan, ngunit walang hindi namin malulutas. Pansamantalang kahirapan? Ayon sa aking mga talaan, 3 buwan na kayong huli sa pagbabayad ng mortgage. Ang inyong ari-arian ay nasa panganib ng foreclosure. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ng apurahan ang pera ng inyong ina. Ang katahimikan sa silid ay napakapal, na parang maaari itong hiwain ng kutsilyo. Nagbukas ng bibig si Gabriel, ngunit walang lumabas na salita. Inilagay ni Katrina ang kanyang kamay sa kanyang balikat, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit ang kanyang sariling mukha ay namutla. Lumunok si Atty. Regalado, sinusubukang mabawi ang kontrol. Kamahalan, ang personal na sitwasyon sa pananalapi ng aking kliyente ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang lehitimong pag-aalala para sa kanyang ina. Hindi nagpatumpik-tumpik si Atty. Bautista. Lehitimong pag-aalala? Ginoong Santiago, totoo ba na nag-alok kayong ilagay ang inyong ina sa isang nursing home? Nag-atubili si Gabriel. Iminungkahi ko na isaalang-alang niya ang mga propesyonal na opsyon sa pangangalaga para sa kanyang edad. Isang nursing home na nagkakahalaga ng 15,000 sa labas ng bayan. Iyan ba ang pinakamataas na kalidad ng pangangalaga na binanggit ng inyong abogado? Sumabat si Katrina mula sa kanyang upuan. Ito ay isang abot kaya at praktikal na opsyon. Bumaling sa kanya si Atty. Bautista. Ginang Santiago, hindi kayo tinatanong sa sandaling ito. Ngunit pinigilan siya ni Hukom de la Cruz. Hayaan siyang magsalita. Ginang Santiago, nakilahok ba kayo sa desisyon na kasuhan ang inyong biyenan?
Tumayo si Katrina, kinakabahan na inaayos ang kanyang suite. Siyempre, ako ay abogado at tungkulin kong protektahan ang mga interes ng aking pamilya. At isinasaalang-alang ninyo na ang pag-agaw sa ari-arian ng isang 63 taong gulang na babae ay pagprotekta sa kanyang mga interes. Hindi namin siya inaagawan. Tinutulungan namin siyang pamahalaan ito ng mas mahusay. Paano ninyo pinamahalaan ang inyong sariling penthouse? Ang isa na malapit ninyong mawala dahil sa hindi pagbabayad. Pinagdiin ni Katrina ang kanyang mga labi. Ang kanyang profesionalismo ay nagsisimula ng masira. Bumalik si Achoy Bautista sa aming mesa at kinuha ang isa pang dokumento. Kamahalan, mayroon pang ibang kailangan malaman ang korte. Sa mga dokumento ng mortgage para sa penthouse kung saan nakatira si Ginoong Gabriel at Ginang Katrina, lumilitaw ang pirma ng aking kliyente bilang co-signer. Nagtuwid ng postura si Hukom de la Cruz, malinaw na interesado. Si Ginang Elena ay ang co-signer sa kanilang pautang. Ayon sa mga dokumento, ngunit may problema. Nagpahinga ng dramatiko si Achoy Bautista. Hindi kailanman pinirmahan ng aking kliyente ang mga dokumento na iyon. Hindi niya kailanman binigyan ng pahintulot na maging co-signer. Hindi siya kailanman ipinaalam sa obligasyong pinansyal na ito. Agad na nagbago ang damdamin sa courtroom. Sumandal ang hukom. Nagpalitan ng gulat na sulyap si Gabriel at Katrina. Namutla si Achoy Regalado. Inaakusahan ba ninyo ang aking mga kliyente ng pamimeke? Tanong niya na may nanginginig na boses. Hindi ako umaakusa. Nagpapakita ako ng ebidensya. Kinuha ni Achoy Bautista ang isang makapal na folder. Mayroon ako rito ang pagsusuri ng eksperto mula sa isang certified forensic handwriting expert na naghambing ng pirma ng aking kliyente sa mga tunay na dokumento sa pirma na lumilitaw sa mortgage. Ang mga pagkakaiba ay halata. Ang slant ng mga titik, ang presyon ng stroke. Ang espasyo. Hindi iyan ang pirma ni Elena Santiago. Ibinigay niya ang mga kopya sa hukom at kay Atty. Regalado. Pinanood ko mula sa aking upuan habang nagsisimulang pawisan si Gabriel. Kinagat ni Katrina ang kanyang ibabang labi, nasira ang kanyang perpektong pagtitimpi. Maingat na sinuri ni Hukom de la Cruz ang mga dokumento, inihambing ang mga pirma ng tabi-tabi. Sumikip ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Napakaseryoso nito, tagapayo Regalado. Mayroon ba kayong paliwanag ang inyong kliyente? Nagmamadaling binaliktad ni Achoy Regalado ang mga papeles, naghahanap ng legal na paraan upang makatakas. Kamahalan, ito ay. Kailangan namin ng oras upang i-verify ang mga dokumentong ito. Hindi ito kasama sa orihinal na file. Dahil hindi ninyo naisip na magkakaroon siya ng depensa, madiing sagot ni Atty. Bautista. Naisip ninyo na ang isang babaeng magsasaka na walang pinag-aralan ay walang mapagkukunan o kaalaman upang lumaban. Nagkamali kayo. Mahinang pinukpok ni Hukom de la Cruz ang kanyang maso. Magkakaroon tayo ng 15 minutong recess. Gusto kong suriin ng magkabilang panig ang dokumentong ito. Pagbalik natin, umaasa ako ng malinaw na paliwanag. Tumayo kaming lahat habang umalis ang hukom sa courtroom. Pagkasara ng pinto sa likod niya, sumabog si Gabriel. Bumaling siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Anong ginawa mo? Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Nanginginig ang kanyang boses sa galit at takot. Sinubukan ni Katrina na pakalmahin siya, hinila ang kanyang braso. Gabriel, hindi rito. Lumabas tayo, ngunit malupit niyang hinila ang kanyang braso. Hindi, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Nanay, hindi mo kayang kumuha ng handwriting expert. Halos wala ka nang makain. Sino ang tumutulong sa iyo? Sino ang naglalagay ng mga ideyang ito sa iyong ulo? Tumayo ako ng dahan-dahan, tiningnan siya sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan nang tiningnan ko siya. Nakaramdam lamang ako ng pagkabigo. Walang naglalagay ng ideya sa aking ulo, Gabriel.
Nagpasya akong ipagtanggol ang aking sarili dahil ang sinusubukan mong gawin ay hindi pagtulong sa akin. Ito ay pagnanakaw sa akin. Pagnanakaw? Kaya nako ay isang magnanakaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na courtroom. Ako ang sumuporta sa iyo sa loob ng maraming taon. Ako ang bumisita sa iyo. Kahit na nahihiya ako na makita ng aking mga kaibigan kung saan ka nakatira, ako ang nagtiis sa iyong amoy ng dumi at ang iyong maruruming kamay bawat oras na yayakapin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib tulad ng mga kutsilyo. Ang aking sariling anak, inaamin na nahihiya siya sa kanyang ina. Hinila siya ni Katrina ng mas malakas. Gabriel, tumigil ka. Nare-record nila. Itinuro niya ang mga security camera sa courtroom, ngunit nangyari na ang pinsala. Si Attorney Regalado ay nasa isang sulok, kinakausap ng mabilis ang kanyang telepono, arahil ay kumokonsulta sa ibang mga kasosyo sa kanyang law firm. Ginabayan ako ni Attorney Bautista papunta sa pasilyo. Kailangan namin ng hangin. Umalis kami sa courtroom at umupo sa parehong mga bangko tulad ng dati. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot. Nanginginig sila sa ibang bagay. Kalayaan, marahil. Sa wakas ay nakita ko ang aking anak kung sino talaga siya. Hindi ang batang daladala ko sa aking mga braso. Hindi ang binatilyo na pinalakpakan ko sa kanyang pagtatapos, kundi ang makasarili, malupit na lalaki na siya ay naging. Okay ka lang po? Mahinang tanong ni Attorney Bautista. Tumango ako, pinupunasan ang isang luhang nakalabas. Okay lang ako. Marami pa tayong laban. Ngumiti siya. Marami pa tayong maipapakita. Sa susunod na mga minuto, sinuri namin ang natitirang ebidensya. Ipinaliwanag ni Attorney Bautista ang bawat detalye, bawat dokumento, bawat recording na aming ipapakita. Nakikinig ako ng mabuti, tumango, inihahanda ang aking sarili para sa ikalawang bahagi ng pagdinig. Sa pasilyo, nakita ko si Gabriel at Katrina na nagtatalo ng masinsinan kay Attorney Regalado. Ang abogado ay nagpapahiwatig ng may pagkabigo. Malinaw na hindi sinabi sa kanya ng kanyang mga kliyente ang tungkol sa pineking pirma. Ngayon ay nasa isang imposibleng posisyon siya, ipinagtatanggol ang hindi maipagtanggol. Ilang minuto ang lumipas, muling lumabas ang opisyal ng korte. Handa na ang hukom. Pakiusap, bumalik sa courtroom. Bumalik kaming lahat. Ang atmosfera ay iba na ngayon. Ang mayabang na kumpiyansa mula sa panig ni Gabriel ay nawala. Pumasok si Hukom de la Cruz at tumayo kaming lahat. Umupo siya, inayos ang kanyang mga dokumento, at tiningnan kami ng may seryosong ekspresyon. Tagapayo Regalado, mayroon ba kayong paliwanag para sa pagkakaiba ng perma? Tumayo si Attorney Regalado, kitang-kita ang kanyang pagkailang. Kamahalan, sinasabi ng aking kliyente na binigyan siya ng kanyang ina ng verbal na pahintulot na maging co-signer. Posible na dahil sa kanyang matanda na edad, hindi lamang niya naaalala. Ito ay isang mahinang argumento at alam ito ng lahat. Hindi mukhang kumbinsido si Hukom de la Cruz. Sinasabi ba ninyo sa akin na tinanggap ng isang bangko ang verbal na pahintulot para sa isang-100 milyong garantyang pautang? Kamahalan, hindi ako naroroon para sa transaksyong iyon. At ang inyong kliyente? Tiningnan ng hukom ng diretsyo si Katrina. Ginang Santiago, abogado kayo. Alam ninyo ng perpekto na ang isang kasunduan sa co-signer ay nangangailangan ng tamang dokumentasyon. Nanginginig na tumayo si Katrina. Ako. Sumang-ayon ang aking biyenan. Marahil ay nagkaroon ng pagkakamali sa bangko sa pagproseso ng papeles. Isang pagkakamali na nagkataong nakinabang sa inyo. Matindi ang boses ng hukom. Hindi sumagot si Katrina. Umupo siya ng mabilis, iniiwasan ang tingin ng hukom. Kinakailangan ni Attorney Bautista ang sandali. Kamahalan, mayroon pa akong ibang ebidensya na kailangang marinig ng korte. Ebidensya na nagpapatunay na ang kasong ito ay hindi kailanman tungkol sa kapakanan ng aking kliyente. Ito ay palaging tungkol sa pera. Tumango ang hukom. Magpatuloy.
Kinuha ni Atty. Bautista ang isang maliit na audio recorder. Sa pahintulot ng korte, gusto kong ipatugtog ang isang recording. Namutla si Gabriel. Isinara ni Katrina ang kanyang mga mata. Nahulog ang panulat ni Atty. Regalado. Kinawayan ni Hukom de la Cruz ang kanyang pag-apruba. Pinindot ni Atty. Bautista ang play button. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Ang tanging mahinang tunog lamang ng aparato ang maririnig bago nagsimula ang mga boses. Una, mayroong ingay sa background, kalansing ng mga pinggan pagpatak ng tubig. Ang aking kusina. Pagkatapos, ang boses ni Katrina, malinaw at matalas. Kapag mayroon na tayong power of attorney, ilalagay natin ang iyong ina sa isang murang nursing home at ibebenta ang lahat. Sa 250 milyon, maaari nating bayaran ang mortgage, bumili ng isa pang penthouse, at magkaroon pa rin ng sapat na natitira upang mamuhunan. Nagkaroon ng pause. Pagkatapos, ang boses ni Gabriel. Ang aking ina ay nabuhay na sa kanyang buhay. Ngayon ay turn na nating mag-enjoy. Ang epekto ay agad. Tinanggal ni Hukom de la Cruz ang kanyang salamin at tinitigan ng mariin si Gabriel at Katrina. Ang tatlong taong nanonood mula sa likod ng mga bangko ay nagbulungan sa isa't isa. Isinara ni Atty. Regalado ang kanyang mga mata at dahan-dahang umiling. Pinatigil ni Atty. Bautista ang recording. Ang pag-uusap na ito ay naganap 4 na buwan na ang nakalipas sa tahanan ng aking kliyente sa isang pagbisita na diumanoy upang suriin ang kanyang kagalingan. Sumandal ang hukom sa kanyang silya, pinoproseso ang kanyang narinig. Mayroon ba kayong anumang sasabihin tungkol dyan? Sinubukan ni Gabriel na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay lumabas na putol. Iyan ay kinuha sa konteksto. Konteksto. Tumaas ang kilay ng hukom. Sa anong konteksto ay katanggap-tanggap ang pagpaplano na ilagay ang iyong ina sa isang murang nursing home upang ibenta ang kanyang ari-arian? Tumayo ng bigla si Katrina. Kamahalan, ang recording na iyan ay ginawa ng walang aming pahintulot. Illegal iyan. Agad na sumagot si Atty. Bautista. Sa estado na ito ay isang one-party consent state para sa pagre-record ng mga pag-uusap. Ang aking kliyente ay nasa kanyang sariling tahanan. Ang recording ay ganap na legal at katanggap-tanggap. Tumango ang hukom. Tama si Tagapayo Bautista. Ang recording ay balido. Lumubog si Katrina sa kanyang silya, talunan. Si Gabriel ay may mukha sa kanyang mga kamay na parang gusto niyang mawala. Mukhang seryosong isinasaalang-alang ni Atty. Regalado ang pagbibitiw sa kaso noon din, ngunit hindi pa tapos si Atty. Bautista. Mayroon pa po, kamahalan. Pinindot niya muli ang play. Sa pagkakataong ito, isa pang pag-uusap. Ang tunog ng isang makina ay maririnig marahil sa loob ng isang kotse. Ito ang boses ni Gabriel sa telepono. Regalado, kailangan kong makahanap ng legal na paraan upang ideklara ang aking ina na hindi kayang mag-isip. Hindi ko pakialam kung paano. Gumawa ng mga patotoo. Kumuha ng doktor na pipirma ng anumang kinakailangan. Babayaran kita ng kahit anong hilingin mo. Ngunit kailangan ko ang lupang iyon ngayon. Sumagot ang boses ni Atty. Regalado mula sa telepono. Gabriel, yan ay etikal na questionable. Huwag mo akong bigyan ng etika. Gusto mo ba ang kaso o hindi? Dahil mayroon akong ibang mga abogado na naghihintay. Nagkaroon ng buntong hininga mula sa kabilang dulo. Sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Natapos ang recording. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahang tumayo si Atty. Regalado, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Kamahalan, hindi ko. Iyon ang pag-uusap, ngunit hindi niya matapos ang pangungusap. Nangyari na ang pinsala. Tiningnan siya ni Hukom de la Cruz ng maihalong pagkabigo at pagkasuklam. Tagapayo Regalado, inaamin ba ninyo na nagmamanipula kayo ng ebidensya para sa kasong ito? Hindi ako. Ang recording na iyan. Kailangan kong i-verify ang pagiging tunay nito. Sumabat si Atty.
Bautista. Mayroon ako rito ang forensic audio analysis na nagpapatunay na ang recording ay hindi binago. Ang mga boses ay tumutugma sa mga sample ng boses ni Ginoong Gabriel Santiago at ninyo, Tagapayo Regalado. Ibinigay niya ang isa pang dokumento sa hukom. Maingat na sinuri ni Hukom de la Cruz ang dokumento. Ang kanyang ekspresyon ay naging maseryoso sa bawat linya na kanyang binasa. Sa wakas, tumingin siya. Tagapayo Regalado, suspendido kayo sa kasong ito. Agad-agad. Bukod dito, ipapasa ko ang ebidensyang ito sa Integrated Bar of the Philippines, VIS, para sa investigasyon sa propesyonal na pag-ugali. Nagbukas ng bibig si Atty. Regalado upang magprotesta, ngunit pinigilan siya ng hukom. Ayoko nang marinig ang isa pang salita mula sa inyo. Alisin ninyo ang inyong sarili sa courtroom na ito ngayon. Inipon ni Atty. Regalado ang kanyang mga dokumento na may nanginginig na mga kamay. Binigyan niya si Gabriel at Katrina ng huling tingin, isang halo ng galit at paninisi, pagkatapos ay mabilis na lumabas sa silid. Sumara ang pinto sa likod niya na may matibay na tunog. Natulala si Gabriel sa kanyang upuan. Tahimik na umiiyak si Katrina, sinisira ng mga luha ang kanyang perpektong makeup. Bumaling sa kanila ang hukom. Ginoong Santiago, Ginang Santiago, ito ay isa sa mga pinakakasuklam-suklam na kaso na nakita ko sa aking 25 taon sa hudikatura. Hindi lamang ninyo sinubukang agawin ang ari-arian ng isang mahina na babae, kundi namimeke rin kayo ng mga dokumento, nagplano ng pandaraya. At sinira ang legal na proseso. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kapangyarihan at pagkagalit. Mayroon ba kayong anumang sasabihin sa inyong depensa? Sa wakas ay nakapagsalita si Gabriel, ngunit ito ay mahina, putol. Kamahalan, kailangan lang namin ng pera. May utang kami. Ayoko namang saktan ang aking ina. Tiningnan siya ng hukom ng mariin. Ayaw mong saktan ang iyong ina? Ang pagpaplanong ikulong siya sa isang nursing home, laban sa kanyang kalooban ay hindi masakit. Ang pagnanakaw ng kanyang ari-arian ay hindi masakit. Ang pagpapahiya sa kanya sa publiko ay hindi masakit. Yumuko si Gabriel, walang imik. Sinubukan ni Katrina na magsalita. Kamahalan, maaari kaming magkaroon ng kasunduan. Maaari naming bawiin ang kaso at kalimutan ang lahat ng ito. Umiling ang hukom. Hindi na ito isang sibil na pagtatalo lamang, Ginang Santiago. Ito ay potensyal na kriminal na pameke, tangkang pandaraya, sabwatan. Ang opisina ng piskal ay magiging lubos na interesado sa kasong ito. Namutla palalo si Katrina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap ng tissue sa kanyang pitaka. Tumayo si Atty. Bautista. Kamahalan, ang aking kliyente ay may pahayag na gusto niyang gawin. Tumango ang hukom, tiningnan ako sa unang pagkakataon ng may paggalang. Magpatuloy, Ginang Santiago. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi na nanginginig ang aking mga binti. Matatag ang aking mga kamay. Tiningnan ko ng diretso si Gabriel habang nagsasalita ako. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko upang ibigay sa iyo ang pinakamamabuti. Ipinagbili ko ang aking lupa, ang aking oras, ang aking kalusugan, lahat upang magkaroon ka ng mga pagkakataong hindi ko kailanman nagkaroon. At ginawa ko iyon ng may pagmamahal. Hindi kailanman umaasa ng anuman kapalit. Ngunit ang inaasahan ko ay paggalang. Inasahan ko na aalalahanin mo kung saan ka nanggaling. Inasahan ko na pahahalagahan mo ang sakripisyo. Bahagyang nabasag ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. Nang marinig ko kayo sa mga recording na iyon, nang marinig ko kayong sabihin na nabuhay na ako sa aking buhay. Naramdaman ko na namatay ang anak na aking pinalaki. Dahil ang batang kilala ko ay hindi kailanman sasabihin iyon. Hindi siya kailanman magpaplano na ikulong ang kanyang ina. Hindi siya kailanman memeke ng mga dokumento. Hindi niya ako kailanman ipapahiya tulad ng ginawa ninyo ngayon sa pasilyo. Umiyak si Gabriel, malayang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit wala siyang sinabi. Nagtatanim ako ng kamote at mani sa buong buhay ko, at pinanlilibak ninyo iyan. Ngunit ang mga halaman na iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi mo kailanman natutunan.
Ang inyong itinanim ay inyong aanihin. Nagtanim kayo ng kasakiman, kasinungalingan, at kalupitan. At ngayon ay inaani ninyo ang mga kahihinatnan. Bumaling ako sa hukom. Kamahalan, hindi ako humihingi ng paghihiganti. Gusto ko lang mamuhay ng mapayapa sa aking lupa. Ang natitira rito at gusto kong magkaroon ng hustisya. Tumango ng taimtim ang hukom. Ginang Santiago, salamat sa inyong pahayag. Bumaling siya kay Gabriel at Katrina. Sapat na ang narinig ko. Handa na akong magbigay ng aking hatol. Lalo pang humigpit ang tensyon sa silid. Mahinang hinawakan ni Atchoy Bautista ang aking kamay. Nagtuwid si Gabriel at Katrina sa kanilang mga upuan, naghihintay sa hindi maiiwasan. Kinuha ni Hukom de la Cruz ang kanyang maso at hinawakan ito sa hangin. Sa kaso ni Gabriel Santiago laban kay Elena Santiago, ganap na pabor sa depensa ang hatol ng korte. Ang pagpukpok ng maso ay umalingaw sa silid tulad ng kulog. Isinara ni Gabriel ang kanyang mga mata. Napahikbi ng malakas si Katrina. Nagpatuloy ang hukom. Ang petisyon para sa pag-aalaga ay tinanggihan ng buo. Si Ginang Elena Santiago ay idineklara na ganap na may kakayahang pamahalaan ang kanyang sariling ari-arian. Bukod dito, iniutos ko na buksan ang isang investigasyon sa kriminal para sa pamimeke at tangkang pandaraya laban kay Ginoong Gabriel Santiago at Ginang Katrina Santiago. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na lumubog. Ang pandaraya sa kasunduan ng co-signer ay idineklara na walang bisa. Si Ginang Santiago ay walang legal na obligasyon sa utang ng mortgage ng nagrereklamo. Napaangat ang ulo ni Katrina. Ano? Ngunit mawawala ang lahat sa amin. Tiningnan siya ng hukom ng malamig. Dapat ay naisip ninyo iyan bago kayo nagkaisa na gumawa ng pandaraya. Bumaling siya sa akin. Ginang Santiago, nais ba ninyong magsampa ng karagdagang kaso o magsampa ng sibil na kaso para sa pinsala? Tiningnan ko ang aking anak. Siya ay wasak, giba, malayang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Sa isang sandali, nakita ko ang 13 taong gulang na batang umiiyak sa aking mga bisig nang mamatay ang kanyang ama. Ngunit ang batang iyon ay nawala na. Hindi po, kamahalan, kalmado kong sagot. Wala na akong gusto mula sa kanila. Tumango ang hukom. Mabuti, sarado na ang kasong ito. Isang beses pang pumukpok ang maso. Tumayo si Gabriel, nadapa. Sinubukan siyang hawakan ni Katrina, ngunit marahas niya itong itinulak. Kasalanan mo ito, sabi niya na may mahina na boses. Ang iyong pesting plano. Ang iyong pesting mga ideya, umatras si Katrina na parang sinampal. Kasalanan ko. Ikaw ang gusto ng pera. Ikaw ang nagtulak sa akin na makuha ang penthouse na iyon. Nagsimula silang magtalo roon mismo sa gitna ng courtroom sa harap ng hukom, sa harap ng lahat. Tumaas ang kanilang mga boses, sinisisi ang isa't isa, sinisira sa loob ng ilang minuto ang natitira sa kanilang kasal. Ibinagsak ni Hawk,